What's up guys? Nabutan ba kayo ng ulan? Lakas ng ulan yun, no? Grabe, dito sa may Commonwealth banda. Biglang bumusong ulan. Buti na lang tapos na yung shift natin. Kaya medyo nakaano tayo. Sakto yung ulan niya. Di ba? Hindi tayo masyado nabasa kasi nakasilong tayo. Patapos na ang shift natin nung umulan eh. Isang order na lang eh. Kaya lang may kwenta ko sa inyo. May nangyari kasi sa pag-deliver ko. Hindi ko alam kung pero sa tingin ko sinubukan ako ng customer. Kasi kahapon kasi mga paps yung nag-pick up ako ng SM Cherry Congressional Jollibee. Tapos ang hatid Rocky Drive, Tandasura. Yan. Tapos pagdating ko sa pin location niya kasi Pandago eh. Pag Pandago kasi hindi masyadong tumatapat dun sa customer yung pin location. Yung pin niya nandun lang sa Rocky Drive corner Tandansora. Ngayon kung bakit natunton ko yung bahay ng customer kasi nagtanong ako sa gwardiya. Yung tinuro sa akin, pasok pa, layo hanggang sa nakarating ako dun sa number ng bahay. Tapos pagdating ko dun sa number ng bahay, pinicturean ko na agad bago pa lumabas yung customer. Pinicturean ko na agad yung number ng bahay at saka yung food. Tapos maya may tumatawag sa akin. Sabi, kuya, dito. Unang tingin ko pa lang, kasi pwede naman siya lumapit halos lang dalawang hakbang lang yata paikot lang kasi. Nandun lang siya sa kabilang gate. Pero pa siya, nakasimangot, lalaki, parang bakla yata sabi ko, nako, isip-isip ko lang naman dito, nako, mukhang masungit tong customer kasi nahalata ako na agad dahil imbis na lumapit siya sa akin kasi nakita niya na ako ang ginawa niya, tinawag pa niya ako, tapos pinahatid pa talaga doon sa pinakapinto ng bahay niya yung order, imbis na kunin na lang niya, di ba? Okay lang sa akin yun, wala problema. Tapos maya sabi niya sa akin, magkano? Sabi ko 555 80 centavos. Siyempre yung 80 centavos pag dumami yun, pag di mo siningil yun, yari ka na, lagi kang abono. Yan, pumasok. Pero hindi nila alam na tapos ko na picturean. Binigay ko. Tapos lumabas yung tatay. Sabi niya alisin ng tatay, magkano? Sabi ko, ito sir, 555 centavos. Hindi, pumasok sila uli. Tagal, bago lumabas yung kinuha na yung order, ang tagal pa ng bayad. Nagtaka ako. Kasi lumabas yung tatay, binigay niya, tagi 100, 1,000. Tawa ko ng tawa Kaya napaisip ako, sabi ko, dalawang na kayo nagtatanong tapos tagi 100, 1,000 pa yung binigay mo, hindi ba dapat 555 80 centavos, dapat 600 lang ibibigay mo? Sabi ko, ano ba ito pagsubok? Isip-isip ko lang naman. Hindi, binilang ko sa harap niya, tapos binalik ko yung 400. Tapos sinuklihan ko siya dun sa sandan pa kasi 555 lang ang ginawa kong 556. Susuklihan ko pa sana siya ng 25 centavos. Sabi niya, hindi na, okay na yan. Binalik ko yung 400, binalik ko pa yung sukli sa 100. Nagulat lang ako kasi pagsubok. Sinusubukan mo ba ako?
Hindi ako pumapatol ng 400 pesos. Yun lang, natutuwa lang ako doon sa customer na yun. Siguro may karanasan na yun na yung ibang rider sinusubukan nila tapos hindi binabalik. Parang ganun siguro nangyari sa kanila. Yun lang naman ang kwento natin, ano. Pero grabe kanina, extra ganung ulan. Sakto-sakto tapos ng shift ko. Wala nang karugtong kasi dati ang daming shipping, ngayon wala na, nagkakaubusan na. Wala na akong kasunod mamaya pa ang kasunod ko gabi. Papahinga muna ako. Wala hindi katulad dati na ang daming shift. Kahit apat, tag pa 5 hours. Siguro ang daming rider ngayon, kaya medyo naubusan ng shift. Wala na akong makuha kaya dito tayo. Wala tayong gagawin kundi matulog.